Anong inyong kaisipan dito sa manifestation and motion po ni Solgen dito po sa Supreme Court? Kung meron lang po kayo na masasabi po dito. As you know, sabi nga niya baka pwede ako ma-recuse dito kasi nga po ang kanyang paninindigan hindi na dapat natin patinatangkilik itong mga ICC na mga orders na ito, ma'am. Okay, para sa akin, mali po. Para sa akin, hindi po maganda yung ginawa ni Solgen na nag-recuse siya sa kaso na yan. Kasi malinaw po na may ang obligasyon, ang mandato ng Office of the Solicitor General is to defend and protect the position of the government. Sa katunayan, Ted, mukhang this is the first time na nagre-recuse yung OSG sa isang kaso at napaka-importanteng kaso para i-defend ang gobyerno. Ang alam kong instances na nagre-recuse sila ay yung kapag, let's say, kasi yung mga respondents, mga public officials, and then parang may conflict of interest yung OSG o kaya kumbinsido yung OSG na yung kaso doon sa public respondent, doon sa public officials na respondent ay isang gawain not in his official functions, not in the discharge of his official functions, but in his personal or private capacity. Kaya nagre-recuse ang OSG. Pero itong ganito, na yung gobyerno mismo na represented by yung sila executive secretary, as among the respondents, ay hindi ko po makita yung bakit ganyan si Solicitor General Menardo Guevara. Tsaka ano ba yan? Meron ba siyang pasabi? Did he seek any clearance or did he consult at all, for example, the Secretary of Justice? Kasi yung OSG po, parte po yan ng Department of Justice. Tsaka OSG syempre under the executive branch, under the President, under the executive. So ano ho ba yan? Nagpaalam ba siya dyan? O kinonsulta muna ba? Sinabihan ba niya? Nag-heads up ba siya sa kanila? Na sorry po, hindi ko po kayo madidefend. Hindi po ako makaka-act as Solicitor General dyan sa kaso na yan. Kasi hindi ako naniniwala na meron pang jurisdiction ang ICC over the Philippines. Pero, Now, ano ko po rin dyan, Ted, is that actually, kahit hindi muna pag-usapan yung tungkol sa jurisdiction, the sole Solicitor General can very well defend the position of the government doon sa pag-aresto. Dahil nga, yung sinasabi noon ni E.S. Bersamin na kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, pero kung ICC ay magpatulong sa Interpol sa pag-implement ng warrant of arrest at magpapatulong din sa atin ang Interpol, wala tayong choice kundi mag-cooperate. O bakit hindi niya ba kayang idepensa yung posisyon na yan? Which is a valid argument. Kasi totoo naman na miyembro pa kasi tayo ng Interpol. Hindi ba niya kayang i-argue rin na meron din tayong domestic law, yung 9851, yung sinabi ko po kanina, Republic Act 9851, na pwede talaga may option ang Philippine government to surrender yung isang subject ng investigation and prosecution ng ICC. So para sa akin, I think kailangan kung hindi klaro kung ano talaga yung naging diyan ni Solgen na nagpaalam ba siya? Pero, Kinonsulta ba niya? Pero Senator, ay dapat mag-resign na siya. Yes. Yes, Ted. Opo, pero Senator kasi hindi ba sa number 4 sa kanyang manifestation, sinasabi niya lang na to be consistent sa matagal na nilang posisyon, even nung una pa na usapin sa Supreme Court, umabot nga itong ICC issue na ito, yun na sinasabi niya noong pa man na hindi na dapat ang Philippine government has no legal obligation to cooperate with the ICC. No recognize any process emanating from the ICC. Kumbaga, gusto lang namin maging consistent dito kasi baka pag kami humarap dyan and to defend all of these government officials, sabihin sa amin, di ba dati itong posisyon ninyo? Hindi ba yun din po naman ang dapat natin po dong igalang? What do you think?
Katulad po ng sinabi ko kanina, kahit hindi na muna natin i-consider yung jurisdictional issue. Kasi sigurado ako, i-raise pa rin talaga yan ng Duterte camp pagdating doon sa confirmation of charges stage sa September sa Okay. hearing. Kahit lumabas na muna tayo dyan sa jurisdictional issue. Kasi ang pinaka-issue dyan ngayon sa Supreme Court, sa pagkakaintindi ko, habeas corpus, ay yung tungkol sa aresto, sa pag-gain ng custody ng dating Pangulo. He can very well argue in defense of the government, yung naging steps, yung naging hakbang ng gobyerno, ng executive. Kasi di ba, sino mga present noon nung nag-enforce ng warrant of arrest? Secretary John Vic Remulla of DILG, the Prosecutor General of the National Prosecution Service of the DOJ, General Torre of the PNP, the one who really implemented the warrant of arrest. Kasama yung mga taga-Interpol na nag-implement Opo. ng arrest ni Mr. Duterte. Hindi ba pwede na dun sa mga punto na yon ay depensahan niya yung posisyon ng government? Kasi yun ang pinaka-issue sa mga kaso before the Supreme Court, especially the habeas corpus, legality of the arrest and legality of the custody. Wala pa dyan yung jurisdiction. Hindi sa kanila yan ngayon eh. Opo. Nasa ICC na yon. So mali yan. Naiintindihan natin yan, yung sinasabing consistency. Opo. Kahit I don't agree with that, yung kanilang posisyon. Noon pa man, sinasabi ko na yan, mali yung sinasabi ng Philippine government na wala na tayong duty to cooperate kasi wala na tayong, hindi na tayong miyembro. Opo. So ngayon, hindi pwedeng yan lang ang isite niya na rason. Opo. Dapat i-explain niya. Hindi pa talaga niya kaya yan na depensahan yung mga pangyayari doon sa pag-aresto kay Mr. Duterte? And then di ba nag-press con pa noon si PBBM, sinabi rin niya, in-outline niya yung naging developments, facts. Yun, pati ba naman yon hindi niya kayang depensahan? That is why, alam nyo, I don't think, dapat mag-resign na siya.